Bring back the happiness you deserve. Kaya mo naman yan. Ang tanging paraan upang muling makahanap ng kaligayahan ay ang maglaan ka ng oras para sa sarili. Maglaan ka ng oras para mag-meditate. At maging ikaw na walang impluwensya na nanggagaling sa labas. Me time kung tawagin. Pagbigyan mo ang sarili mo sa mga bagay na trip mong gawin. Ginawa ko ito sa loob ng 1 linggo. Effective naman. Liit ng van mo. Para dito, kaya ko lang ipasok dito eh. Yung bankada nyo, malakas na mga asar. Meow, meow, meow. Sino mag-aakala na meron palang camping spot dito sa gitna ng syudad ng Malolos? Saka ko na ikikwento. Gagawin ba ni bankada? Ano binili nyo? Yun na yung ama, ito yung anak. Magbabalik loob ka na ba sa pagbablog? Oo naman bro. Yun lang ang tanong ko. First timers na. Ako'y na-excite bro na muling magbalik ng kalsada ang isang bankada kasama ang napakalaking camper van mo. Kasama yung napaka-liit mong camper van. Kanina mo ba ako nilalait ah? Matagal ba ako mag-upload? Nagbigay lang ako ng oras para naman sa sarili. Yung mag-camping na hindi naman vina-vlog. Masarap. Ngayon, back to grind. Okay, welcome back to another Van Life episode mga first timers. Bago tayo tumuloy sa kwento natin, kaya dito tayo ngayon sa Paso de Blas dito sa Valenzuela para maka-celebrate sa 1 taong anibersaryo ng Buhay Minivan Exclusive ni Mayor TV. Gusto niyo yung tour? Gusto niyo makakita ng iba't ibang klaseng mga design ng mga minivans? Tama kayo sa akin. More than 50 members na ang BMX. Buhay Minivan Exclusive abbreviation niya. Ngayon ikutin natin, tignan natin yung mga van. Rosaldi! Minivan na umaangat-angat, naka-air suspension. Siyempre kilala niyo to, sila Toy. Oo. Nitoy. Nitoy. Napakadami ng influensya ni Mayor TV sa kulay dilaw, no? Oo. Dapat mayroon na magkaroon na ng ano, no? Book Minivan Corporation. Yung mga members ng BMX, ito yung mga na-feature na ni Mayor TV sa kanyang YouTube channel. So kung gusto niyo na maging member ng Buhay Minivan Exclusive at naka-minivan kayo at merong kwento yung inyong minivan, I mean kung ano yung connection niya o ano yung naitutulong niya sa pamumuhay mo at feeling mo naman ka-inspire naman yung story ninyo, ay mag-PM lang ko kay Mayor TV para ma-feature kayo and automatic naman yon na makakasama na kayo sa BMX. Pag na-feature sa BMX, masasama na sa BMX Exclusive. Para next anniversary, Tama. magkakasama na tayo. Na-feature na tayo, di ba? Ay, yung akin yung pinakauna dahil pinag-practice niya yun. Dapat pala hindi member si Mayor TV. Bakit? Wala siya episode, di ba? Ito isa sa pinaka-banidoso na member ng BMX. Napakalinis, parang ang sarap dumihan. Siguro more than 30 na mga minivans kami dito ang nagsama-sama. Iba't ibang lugar ang mga pinanggalingan naming lahat. Nakita ko lang to sa internet. Merong kwento yan eh. Siguro lalabas naman yan sa vlog ni Mayor TV. Hindi ko isa-spoil. Napakasarap ba? Para tayong nasa Davao City, ganun yung pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam na yung nakikita natin nung tayo ay pabalik-balik ng Davao City. Nakakita tayo ng iba't ibang klaseng magagandang mga minivans. Ganon din nung pumunta tayo ng Cebu City. Napakadaming mga minivans din doon. Pero ngayon dito sa Luzon, nagsimula na yung tinatawag na craze pagdating sa minivans. Marami ng meetups ang BMX. At ako ang madalas wala. First time ko ngayon umattend. Anniversary pa. Kaya nagkaroon tayo ng chance na ma-share sa iba yung mga konti nating kaalaman pagdating sa minivan at sa pagda-travel natin. Pero kikwento ko na ako ng kung bakit muna ako nagkaroon ng minivan. 3 years ago,
nung time na ako ay nasa motorcycle scene, ay pareho kaming dalawa kasi ni Mayor TV na bagutin Japanese, Koreans na nagka-camping ng mga hindi nagsasalita sa YouTube. So yun yung aking pampatulog gabi-gabi hanggang sa pinanganak yung interest ko doon na nagkaroon pa ako ng parang nasabi ko sa loob, gusto ko ng ganito, gusto ko nito, bumili tayo nito. Pero andun yung isip ko na sabi ko, pag meron pa ako nito, siyempre, nagka-content ako, papatok ba kaya yung minivan na ito pag pinasa ko na ito sa pagta-travel ko. Ayun nga, nakakatuwa na lumawak na ang minivan ngayon sa atin dito sa Pilipinas. At syempre, ayun, ngayon nag-enjoy pa rin ako sa minivan ko kahit na 3 taon na sa akin yan. Medyo bugbog na yung minivan na ginagamit ko, pero maandar pa naman. Marami pang mararating yan. Sa mga susunod din pala, ay abangan nyo. Ako naman ay after camping ay magbabalik na kami sa road trip. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, babalik tayo sa road tripping at mag-explore and discovery. Maraming salamat po. Napatunayan ko sa sarili ko na ang pagbili noon ng minivan ay hindi lang para sa YouTube o paggawa ng content. Sa loob ng 3 taon, nakatikit siya sa lifestyle ko. Napakalaki ng tulong sa akin nung dumating ang minivan sa buhay ko dito sa pag-YouTube at sa personal na buhay. Excited ako sa mangyayari. Posibleng magkita-kita na tayo sa daan. Si Wapo po ba, may possible po ba na pasok po sa Pilipinas? Hindi na siya loop. Patalon-talon lang yan. Kumbaga parang, kung dati kailangan ko mapuntahan yung ganyan, matapos kayo Pilipinas ngayon parang play around lang sa Pilipinas. Kumbaga ito na yung time para enjoy naman, hindi nagmamadali. Since day one, sharing is caring. Ang tanong kasi kung gusto mo niya mag-camping. Nakikita ko sa picture, lagi siya kasama Lahat ng nalalaman ko, lahat ng alam ko, libre ko yung binibigay sa iba. Certificate of Appreciation. Palakpakan natin ang ating tatlong speakers. Sir Edwin Isaya, Sir Boy Bernstein, Sir John Aguilero. Napaka-busy naman ng napakalupit na editor na yan sa Balat ng Lupa. Practice lang. Practice lang to? Tapos na mga kaganapan sa Kapatagan. Balik na tayo ng Nueva Vizcaya. Mula Valenzuela, diretso na agad tayo ng San Jose, Nueva Ecija. Raptor, dyan ka lang. Dyan ka lang. Ilang beses naman na tayong natulog dito. Hindi nga lang, pag dito kayo matutulog, marami kayong katabing mga truck, mga naglalakihan. Buti na lang dito, anytime, meron ka mabibilan ng mga kape, kung ano mga kailangan mo dyan, pagkain, lahat yan. Pagising mo sa umaga, yung pagkain, wala ka nang dapat alalahanin kasi paikot yan, pag ganun, puro kainan yan. So sobrang safe matulog dito. Sobrang secured ka dito matulog. Medyo masakit na sa likod yung tulog namin mga first timers kasi nga dito kami natulog sa harapan ng camper van kasi nga yung likuran namin yung mga ibang gamit namin na pang camping na nasa Bulacan dinala namin. Iuwi namin ng Alitap-Tap Base Camp kasi masikip na yung bahay sa Malolos kaya hakot lahat nasa Alitap-Tap Base Camp. Raptor! Ito na rin ang araw na iuwi na natin si Raptor sa Alitap-Tap Base Camp. Simula nang napulot natin siya, lahat ng biyahe namin, kasama namin siya. Mula sa matamlay, payat, gutom, nanginginig, natuta, ngayon masigla na siya. Nakakakain na siya na maayos at tuyo na yung mga sugat niya. Kung dati, pinaproblema niya kung paano niya itatawid ang buong araw, ngayon, pa-travel na lang siya. Kaya pinangalanan siya ng Raptor kasi nga merong Raptor na gray yung kulay, Raptor gray. Yung time na nakita namin siya, parang si K-Camp PH yata yung nagsabi na kulay Raptor gray daw. So ayun, naging Raptor yung pangalan. Well, that's naman. Happy naman siya at kilala niya na yung pangalan niya kasi siya si Raptor kahit babae siya. Boom.
Wala akong ginawa kundi sumingit dito kapag mayroon akong bisitang hindi ko iniimbita. Alam nyo na yan. Pero yung scent ng mga ganito, napakabango. Alam nyo kung saan galing ito? Galing pa ito ng Mindanao. Naregalo sa akin to ni Kumar. Kanang kamay ni Becoming Filipino sa Katiil. Hanggang ngayon dala-dala ko. So every time na sinisinghot ko to at pumipikit ako ng mata, yung scent niya parang dinadala ako palagi sa Katiil. Isa bang senyales to na kailangan na nating bumalik sa mga lugar na pinupuntahan natin dati? Abangan! Ang disenyo ng camper van na to ay ang maglagalag kahit saan. Lagalag sa Luzon, lagalag sa Visayas, lagalag sa Mindanao. Magsisimula na ulit tayong bumiyahe ng malayo, walang plano, random gaming. At 100% natitira tayo sa loob ng camper van. Yan ang dapat niyong abangan. Tuloy ang kwento ng isang linggong pahinga. Binalikan natin ang mga lugar na madalas natin pinupuntahan. Ang pinagkaiba ng noon sa ngayon, mas na-enjoy ko yung camping na hindi ako nagva-vlog. Unstoppable. Kahit na masama yung panahon tuloy ang camping Dapat marami tayo dito. Kaso nga lang, yung mga iba nating mga kasama na dapat magka-camping na-trap sa baha sa Maynila tsaka sa Olongapo. Pero sunod-sunod naman ng mga araw to, mga first timers na magka-camping. Pagbigyan nyo muna ako, 2 episode lang na nagka-camping tayo. May mga babalikan lang tayo ng mga campsites dito para ipasyal yung mga kaibigan natin. And then back to road trip tayo. Pag yung gabi maghahamok lang tayo, hammock gaming lang. Alam mo kung bakit? Hulaan mo kung bakit ako naghahamok. Napag-decide na maghahamok lang tayo. Bakit? Hulaan mo. Hindi ko mahulaan Kaya nga huhulaan mo Kahit ano. Tinatamad kang mag-set up ng tent? Napakagaling mong hula kasi tinatamad ako. Diba? Tama ako. Alam mo bakit? Ulan kasi ayoko mabasa yung mga tent. Ay. Kasama nga pala natin. Kasama natin dito si Kuya Richie. Si Van Life Trip. Dito from Malolos, Bulacan. At syempre kasama din natin dito si Bro Uno Spot. Yes, ay. Yan. Follow and subscribe sa mga pages and YouTube channels nila. Agrimoto sa YouTube, Uno Spot sa YouTube, ganun din yung sa Facebook. Supportan natin yung mga taong sumusuporta din sa atin at sinasamahan tayo sa camping kahit mga hindi naman nagbo-vlog sila. No? Yes. Gusto lang talaga nila mag-camping. Okay, magkakabit na ako ng hammock. Bro Uno! Magagamit ko na yung ano mo. Yung hammock mo. Baka gusto mo ikaw na magkabit. Ito nga pala. Oo nga pala. Nag-promote kasi ako nung hammock niya, business ni Bro Uno. Yes. Wala siya noon. Nung nasa Camp Sitio Tangal tayo. Ito si Bro Uno. Siya yung nagmamay-ari nung hammock na yun na... Uno Spot hammock. Ayan. Kung gusto niyo order, saan ba sila mag-message sa'yo? PM na lang sa Facebook. Facebook lang. PM lang. Ano bang masasabi mo? Ano bang may gagaranti mo sa hammock mo na to? Ito hammock na to ang pinakalapad niya talaga is 10 feet to 7 feet. Malapad siya. Tapos ano yan, microfiber yung ano niya, yung tela niya. Na may pagka-cotton. Tapos to, na-order lang natin to. So, quality naman kasi maganda yung marami nang nakakapag-order nito Kaya sabi ko okay to. At saka subok na rin ni Ugoy. Ang gumagawa talaga ng hammock kasi Ugoy Hammock, yung production ko. Made of cotton to? Yeah, fiber. Ganun ang ano niya, may halo. Anong English ng bulak? Cotton. Anong English ng bulaklak? Ano? Flower. Mali. Bulaklak. Ano ba? Ulitin ko itanong. Ano sa English ang bulak? Cotton. Ano ang English ng bulaklak? Cotton? Ano? Flower. Mali. Ano? Cotton ton. Last week, is that you? Joke, last week joke. Pero ano mo lang yung ganito, magkabit dito. Okay. Yan.
Kasi bawat hammock kasi may mga kanya-kanya silang mga ano, Yes, oo. way of pagkakabit. Tapos dito ka, para mas matibay yung ano mo. Buhol na ano lang, basic lang, ganun lang. Buhol bata. Oo, yung ginagawa mo doon, ganun lang. Gets mo ba? Ano ulit yun? Sa dalawa. Mas naman tayo pumikap. Siyempre ako gagamit ng hammock mo. Dapat to kasi malaki ka eh. Oo. May isa pang hammock dyan. Pero hindi ko ipopromote sa'yo yun eh. Joke lang. Tuloy ang camping kahit kulang tayo. Kuya Richie. Oo, masarap to. Mainit na sabaw. Ding eh. Ayos ah. Alayo ng sagot ha. Meron ka bang ibang kausap, Kuya Richie, na hindi namin nakikita? Ito, sino nag-ihon ng chicken? Ikaw pa rin, bro? Ayun. Salamat. Napakasimple lang ng hapunan namin. Ay, hindi pala simple to. Ano na to? Extravagant. Meron tayong fried chicken eh. Isipin mo yung view na nagsasando ka ng dinding. Tapos andun yung city lights ng Solano at Bayumbong sa likuran. Dito ko napagtanto na payapa naman pala talaga yung mundong ginagalawan ko. Nahahati lang talaga yung katawan ko. Super widescreen TV yun. Kaya 4K, no? Grabe. Kaya sa loob ng isang linggo wala akong ginawa kundi namnamin lahat-lahat ng mga ginagawa ko. Good luck sa atin mamaya dito mamayang madaling araw. Malalaman. Pakalamig nito. Malalaman. Sa base camp nga lang eh. Kagabi ba malamig sa base camp? Hindi masyado. Malamig? Malamig din. Eh baba yun, patag yun. Nasa bundok tayo nga. Laman. Malagahamog na. Balutin ko lang itong blue eti at baka umulan mamaya eh. Gitna mo lang. Basta. Grabe yung hamog, oh. Kitang-kita dito, mahal. Yan kita? Oo. Kaya nga tutulugan ko na tayo. Paano ka ba, Edith? Ha? Nakapasok mo Oo. Kaya ko na. Ano ko to eh, pahinga week ko to eh. Kaya enjoy ko kasi ilang araw na naman. Wala pa yung maraming mga kakulitan, no? Oh, back to regular grind na tayo. Kami, silent lang naman kami kasama. Hindi kami Alam niyo kung gaano kalamig dito? Ngayon, sa Camp Johnny Hoy, kailangan namin magsuot ng raincoat. Ng mga windbreaker kasi nga sobrang lamig na. Kita dyan sa likod? Ito, kitang-kita dito, oh. Umaano yung Dito. Yung parang may umaampias? Oo. Puti-puti. Ayan, oh. Magsitulugan na tayo. Saan yung phone ko? Ito, hawak ko. Oo nga pala. Tulog na. Ako yung matutulog na, mga first timers. Meron pa tayong isang camping na mangyayari bago tayo magbalik kalsada at mag road trip. May isa pa. Meron tayong isang campsite na babalikan natin na kung malamig itong lugar na to, doble-doble ang lamig doon. Sa mga nakakaalam, i-comment nyo kung saan dito yun ang pinakamalamig na campsite dito sa Nueva Vizcaya. Good night na. Sila ay nag-gin kalamansi pa dyan. Good night na. Hammock gaming lang tayo. Good night mga first timers. See you all tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Malamig at namumuting umaga mula dito sa campsite na pinakamalapit sa puso ko. Ang Camp Johnny Hoy. Ang campsite na hindi ko pagsasawaan kahit kailan. Bakit ang ingay? Ilang beses na akong bumalik dito. Ilang beses ko na rin na-experience ang lamig dito. Pero first time kong gumising na binabalot ng hamog ang lugar na ito. Talagang mapapatulala ka talaga dyan, Kuya Richie. Morning sa inyong dalawa. Morning, bro. Grabe ba? Ilang beses na ako bumalik dito pero ngayon ko na-experience yung ganito kakapal na na fog. Wala tayo sa Cordillera ha. Wala tayo sa Mountain Province. Nasa Cagayan Valley tayo. Nueva Vizcaya lang to. Nabangha ka ba, Kuya Richie? Nueva Vizcaya?
Baguio Feels, di ba? Isa yan sa mga dahilan kung bakit minahal namin ang Nueva Vizcaya dahil sa ganito. Whew! Grabe ba? Ang lamig. Ang lamig. Mag-iisang linggo na ako ay nagpapahinga. Ilang araw ang lumipas na naregaluhan ko. Binigyan ko ng laya ang sarili ko na gawin yung mga bagay-bagay na hindi ko binivideo. At ngayon na lang ulit ako nagdadampot ng camera. Ngayon na lang ulit ako mahawak ng camera. Sulit na sulit. Grabe. Ganong kahalaga yung merong kang oras para sa sarili mo kahit gaano ka kabising tao. Pwede pa lang i-apply sa sarili ko. Sobrang aligaga ako talaga sa mga bagay-bagay. Gawin nyo yun mga first timers. Bigyan nyo ng oras ang sarili nyo kahit gaano ka kabising. Ang bilis mag-recharge. Napaka-effective. Pawing-pawi yung pagod ng katawan, ng isipan, ng damdamin. Ubos. Back to zero. Masasabi mo talaga makakapag-reset ka talaga. Ay, thank you Lord sa ganitong klaseng lugar, kagandang mga lugar. Thank you sa mga nilikha mo na nakakatulong sa amin para makapag-reset ulit ng pagkatao at nararamdaman. Thank you. Diba? Namuti. Puting-puti. Namiss ko kasi yung namiss ko yung maging ako na normal na, alam mo yun, yung hindi ko ma-explain. Namiss ko walang hawak na camera. Namiss ko yung normal na galaw lang na wala kang iniintinding kailangan i-shoot habang nagta-travel. Experience ko sa loob ng isang linggo yun. Solid. Nag-enjoy ako, nakapagpahinga ako ng maayos. Sarap balikan ba? Pero wag kayong mag-alala. Hindi ko naman kayo iiwan. Doon sumagi yan sa isip ko na kaya piliin ko na lang kaya yung tahimik na buhay. Mabuhay na lang ako ng normal. Yung trabaho na lang ulit ako ng tahimik. Pero hindi. Mas nangingibabaw kayo. Mas lamang kayo dito eh. Tuloy ang buhay natin sa pag-vlog. Tuloy-tuloy ang mga magagandang kwento. Tuloy-tuloy ang pagpasa ko sa inyo ng masasaya, positibo at masarap sa pakiramdam na mga vlogs sa pamamagitan ng pagka-travel natin. Marami pa tayong gagawin. Wala pa tayo sa dulo. Pero pupunta na tayo dun. Pero mahaba pa ang panahon na pagsasamahan natin. Mag-enjoy pa tayo. Dapat tayong gagawin pa. Thank you sa isang linggo ng pag-aantay ninyo para naibigay ko rin sa sarili ko yung ganitong na makapagpahinga din. Kumbaga, vlogging break. Yan ang ibig ko sabihin. Yun yung nangyari sa akin. Nagpahinga lang ako. At nakapagpahinga ako na maayos. Recharge na ulit ang inyong boy. Sino ba namang hindi ma-recharge sa ganito kagandang lugar? Sino namang hindi? Pine tree. Ibig sabihin, lamig ang lugar. So, di ba? Pwede nang bumakbak ulit. Pwede na ulit bumanat ng mga lalayong lugar to. Kuya Richie, game ka na bang manood ng mga malalayong lugar ng mga biyahe ni Boy first time? Sure. Yeah. Naantay na kami. Kuya Richie, kuya ko yan. Natural spring water na umaagos. Unlimited dito sa Camp Johnny Hoy. At saka sa mga nagtatanong nga pala, kung may CR dito, ito yung CR Pero sige, ipasilip ko na rin sa inyo. Para na rin sa impormasyon na makuha nyo. Diba? Malinis. Natural spring water. Ang tubig dito, unlimited yan. Hindi nagtitipid ng tubig dito dahil libre lang yan eh. Bigay ng kalikasan. Sabihin nyo kung gaano kalinis yan. Wala na kayong dapat pag-alalahanin pag pumunta kayo dito. Kasi marami sa comment section na yan yung tanong eh. Kung meron pa, paano magsi-CR? Walang CR dyan. Meron. Si Kuya Johnny merong bagong project.
fish pan. Pangkonsumo nila at para dun sa mga campers na gusto magluto o mag-iihaw ng mga fresh na isda. Ito ang masarap na buhay eh. No? Meron kang pinagkakitaan kahit yung tama lang. Sa bundok ka. May mga alaga ka, mga hayop, kalabaw, baka, meron yun sila. Kahit simpleng bahay. Meron kang palaisdaan na ganyan. May mga alaga silang mga baboy, kambing. Oh, para sa akin, yun yung pinaka endgame na sitwasyon ng buhay. Yung mas lamang na yung meron kang peace. Kampante ka na kahit dito ka na lang kikilos na yung buhay. Wala pa tayo sa stage ng buhay na gano'n. Bata pa naman tayo kahit medyo may edad na tayo. Pero gusto ko, kinikinig ako na pagdating ng panahon na sabihin ko magpapahinga na ako sa kakagrind. Sa ganitong klaseng mundo ako, sa ganitong klaseng lugar ako, hindi sa syudad. Hindi. Bibisita lang tayo, mag-mall-mall lang, pero hindi talaga sa syudad. Sa loob ng isang linggo, tinimbang ko yung dalawa. Yung nakasanayan kong mundo dati, tsaka yung mundo kong ginagalawan ngayon. Sasabayin natin yung tanghalian. Breakfast tanghalian, no? Wala mas lamang na lamang ang mundo na ginagalawan natin ngayon. Dito tayo.